Ngayon ay pinag-uusapan ka dahil sa mga issue mo na nangyayari sa Tape Bulaga. Kaya ka pumuputok. Ayo, what's up mga katunay? Siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT. Ayan na nakikita nyo ngayon kung sino sa aking monitor ngayon. Walang iba kung hindi si Nanay Christy Fermin, no? Alam naman natin si Nanay Christy Fermin talaga. Kapag bumanat, talagang pasok ka sa banga. Kumbaga, ganun ang aabutin mo talaga kay Ma'am Christy dahil talaga si Ma'am Christy Fermin ay talagang napaka-prangka niyan. No, alam natin yan kapag meron siyang hindi nagugustuhan sa mga galawan mo, talagang yari ka talaga. No, yan si Ma'am Christy. Dapat talaga minsan maganda rin yung nagiging prangka ka kung nakikita mo na hindi maganda yung nangyayari na sa paligid mo. So, bago natin simula, nais ko nga pala magpakilala. Siyempre, alam ko kilala nyo na ako. I'm BT, siyempre. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay chismis na naman. No, makikichismis tayo. Ito po ay nagmula kay Pinoy Secret Files. Sa mga hindi pa nakakabisita sa Facebook page ni Pinoy Secret Files, bisita na po kayo mga katunay. At sa mga hindi pa nakakapag-follow kay Pinoy Secret Files, follow na po kayo mga katunay. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. And click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At bago natin simula, nais ko nga palang magbigay ng shout out syempre sa mga katunay natin na patuloy na nanonood dito sa ating YouTube channel na Tunay na Kritiko. Kay Isabelita Papa, ayan ha, Isabelita Papa, ayan ha, shout out sa'yo, ayan sa mga taga SSD Muntinlupa. And shout out to Juliana Canta, ayan, from Santa Cruz, Laguna. Ayan, shout out sa mga katunay natin dyan sa Santa Cruz, Laguna. Masarap ang buko pie dyan. Minsan makadayo dyan, talagang ang dinadayo ko dyan talaga is yung masarap na buko pie nila. At syempre shout out din kay Rafi Toledo, watching from Pasig City. Ayan, shout out Sir Rafi Toledo. At syempre shout out din kay Enrico Bernardo from Qatar. Ayan, maraming salamat po sa palagi niyong panonood dito sa aking channel na Tunay na Kritiko. And shout out din kay Mel Lem. Shout out po sa iyo, ka-legit. Ayan. And shout out din kay Ermito Tadifa. Ayan Ermito Tadifa. Shout out sa inyo mga katunay. And shout out syempre kay Travelits. Ayan. Maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsubaybay dito sa aking channel sa Tunay na Kritiko. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng videong ito at bibigyan natin ng reaksyon. Aba, nakikita nyo ngayon may maangas, no? Maangas, that's the right term. Ano kaya yung ibig sabihin ng maangas na yun at sino na naman yan? Simulan na natin. Pasok! Buboy, bistado ang ugali sa magulang. Ibinunyag ni Christy Fermin kung paano totoong itrato ni Buboy ang kanyang sariling magulang. Totoo nga bang lumalaki na ang ulo ng actor, host, vlogger na ito? Ito medyo personal na issue. No, ito kasi ire-react natin. No, kasi may nagsabi din sa akin tungkol dito, nabigyan ko din ng reaction ito. Yung nangyayaring chismis ngayon kay Buboy. Kaya relax ka lang, huwag kang magagalit sa mga sasabihin ko. Kung meron mang nangyayaring hindi maganda sa'yo, no, at sa personal mong buhay, syempre, labas tayo dyan. Pero eto nga, syempre, kung magulang ang pinag-uusapan, medyo hindi na maganda yan. Sige, tignan natin. Matatanda ang ayaw pa rin tigilan ng mga basher ang host ng Itbulaga na si Buboy Villar sa ginawa nga nitong pagtanggal ng mikropono sa isang matandang fan na nagpapasalamat sa TVJ. Viral ang video na iyon kung saan makikitang in-interview ni na dating Manila Mayor Isko Moreno at Buboy ang matandang nasa LRT station. Pagbaba nila sa Cubao Station, napansin ni Buboy ang isang matandang babae na palabas ng tren. Inabutan nito ni Buboy ng 1,000 pesos at tinanong, ani Buboy, "Nanay, ano pong masasabi sa Itbulaga?" "Ay nako,
Noon pa talagang itbulaga ako. Sabi ng lola na sinundan nito ng, "Salamat po Tito, Vic and Joey." Sa eksenang ito, biglang tinanggalan ni Buboy ng mikropono ang matanda. Ayan, napag-usapan na natin yung tungkol dyan. So, hindi tayo dito magfo-focus sa balitang ito, kundi sa mga kasunod pa niyan. Yun ang bibigyan natin ng reaksyon. Kaya naman napaghalata ang tinangka nitong pigilang marinig sa mic ang Tito, Vic and Joey na sinasabi ni Lola. Ngunit usap-usapan na naman ngayon sa social media kung paano nga rin ba itrato ni Buboy ang kanyang magulang. Viral ngayon sa social media ang mga revelasyon ni Christy Fermin tungkol sa totoong ugali ni Buboy. Lalo na kung paano niya itrato ang kanyang mga magulang. Gigil na naman si Christy Fermin kay Buboy Villar, ayon pa nga rito ay maangas umano ang comedian actor na ito. Diretsahan ngang sinabi rito ni Christy na maangas na tong batang ito para pintasan mo ang mga magulang mo. Oy Buboy, wala kang maipagkakaila sa akin. Alam na alam ko kung paano mo bastusin ang tatay at nanay mo. Gigil na pagbabahagi ni Christy. Ayan ha, nirekta na siya ni Ma'am Christy. Nako, sinabi ko sa inyo, kapag si Nanay Christy talaga ang nagsalita, talagang rektahan, sampal kung sampal ang tatama sa iyo. Kung baga ganito. Diba? Ngayon, syempre ito. Boy, ayan. Ito'y isang pangaralang, no? Advice, kumbaga, nasa sayo kung tatanggapin mo. Alam kong hindi mo papakinggan ang mga katulad ko o hindi mo mapapanood o mabibisita ito. No, pero ako ay magbibigay lang ng sarili kong opinion o reaction ukol dito sa sinabi ni Nanay Christy na ginagawa mo daw sa iyong mga magulang. No? Unang-una, kahit ano pa yan, kahit sino pa yan, no? Ang magulang mo ay magulang mo pa rin. 'Di ba? Nakasaad sa 10 Commandments yan na irespeto mo ang iyong mga magulang. Ngayon, kung natatamasa mo na yung sarap, kasi dati hindi ka ganyan kainit Buboy. Kung tutuusin, hindi ka ganyan kainit, hindi ka ganyan ka pag-usapan. Ngayon ay pinag-uusapan ka dahil sa mga issue mo na nangyayari sa Tape Bulaga. Kaya ka pumuputok. 'Di ba? Sa mga ginagawa mo na hindi natin alam kung sinasadya mo ba, mga aksidenteng bagay-bagay para mapag-usapan ka. Nakikilala ka na kasi ngayon. No, kumbaga, konting kibot mo, nakikita ka kaagad. Pati yung pagkakamali mo is package na diyan. No, kasama na din 'yan sa mas isilip sa iyo. Ngayon, kung ginagawa mo yung pambabastos o kawalan ng galang sa magulang mo, 'di ba? Is napakamali 'yun. Bilang isang anak, kung ano man ang natamo mo sa buhay mo, dapat binabahagi mo sa magulang mo. Ang ibig kong sabihin, ibinabahagi mo sa magulang mo. Hindi ka nagbabago. Nasa sayo kung tutulungan mo sila, ganito, ganyan. Kasi kahit sabihin mong meron kang masamang nangyari o masamang nakaraan sa mga magulang mo, hindi mo pa rin mababago ang panahon. Magulang mo pa rin sila. Kasi hindi ibibigay ng Diyos sa iyo ang mga magulang mo kung talagang walang ibig sabihin yan. Ngayon, kung merong mga magulang na masasama, ganito sa anak, ganito, ang ibig sabihin nun, tinuturuan ka ng taas kung paano lumaban sa buhay. Ngayon, napakaswerte ng mga anak na nagkakaroon ng mga magulang na mababait, talagang gumagabay sa kanila. Alam mo ba, boy, yung lahat na natatamasa mo, pagkakilala sa'yo, dito sa showbiz, naging host ka ng Tape Bulaga, kung feeling mo nagkakaroon ka ng success sa buhay mo, lahat yan mababaliwala kapag nawala ang mga magulang mo. Alam mo, ang pinakamasakit na bagay na mangyayari sa'yo kapag nawala ang mga magulang mo. Siguro naman hindi naman naging ganun kasama ang nanay at tatay mo sa'yo. Tratuhin mo silang ganyan. Ika nga ni Nanay Christy, nanggigigil siya sa'yo dahil sa ginagawa mong pagtrato sa mga magulang mo na hindi mo naman dapat ginagawa bilang anak. Maraming mga anak na binabaliwala ang mga magulang nila. No, lahat tayo nangyayari sa atin yan. Kung iisipin lang natin lahat-lahat ng ginawang sakripisyo ng mga magulang natin para mapalaki nila tayo ng ganito, is talagang bibilib ka sa kanila. Ngayon, kung natatamasa mo na lahat ng tagumpay, dapat hindi pa rin nawawala ang respeto mo sa magulang mo.
Dahil lahat yan pwedeng mawala sa'yo. Ako nagsasabi sa'yo, kapag ikaw ay bumagsak, isa pa rin ang lalapitan mo, mga magulang mo. Ang karangyaang natatamasa mo kapag nawala sa'yo, isa pa rin ang makakasama mo, ang mga magulang mo. Kapag may problema ka sa buhay mo, isa lang din ang matatakbuhan mo, mga magulang mo. Sila ang unang-una mong pupuntahan. Siyempre, yung dalangin sa Diyos, kasama yan. Pero, sila din ang unang-una mo ding lalapitan. Ngayon, kung nabubulag ka sa karangyaan o kasikatan na natatamasa mo ngayon, is napakamali niyan. Hindi mo dapat inaabuso yung mga ganyang bagay-bagay. Hindi kita dinudusta, buboy. Hindi kita minamaliit o ano ganyan. Isinasabi ko lang kung ano yung kahalagahan ng magulang. Ika nga saka mo pa sila mamahalin, saka mo marirealize yung mga pagkakamali mo sa kanila kapag wala na sila. Ganun ba yun? No? Bakit hindi mo ipakita sa kanila hanggat nabubuhay pa sila? Kasi parang ang nangyayari is nawawalan ka lang ng utang na loob sa sarili mong mga magulang. Hindi dapat ganun. Kahit wala sila masyadong maiambag sa buhay mo, di ba? Kahit sabihin mo, wala naman sila naiambag sa buhay ko eh. Nung isilang ka sa mundo, ang laki na ng ambag nila sa buhay mo. Ngayon, kung may ambag sila sa buhay mo hanggang sa maging Buboy Villar ka, is maganda yon. Pero ngayong natamasa mo na yung dapat mong matamasa, dapat hindi ka maging ganyan. Kaya kahit sinong mga taong sikat o natatamasa na yung tagumpay, huwag niyong kakalimutan na ang mga magulang niyo. Dahil hanggat nandiyadyaan sila, ipakita niyo sa kanila yung pagmamahal niyo at importansya nila. Dahil ganun din ang ginawa nila simula pa nung maliit kayo. Hanggang sa lumaki kayo at makamit niyo na yung gusto niyong makamit sa buhay niyo. Ayon nga kay Christy ay nagugatang issue na ito sa sinabi umano ni Buboy na pilitin natin maging better kesa bitter. Naniniwala umano ang maraming netizens na si Henyo Master Joey De Leon ang pinapatamaan rito ni Buboy. Ayon pa nga kay Christy, hindi ka bibigyan ng katwiran ng ating mga kababayan na ikaw naman loloko ang magbabato ng ganyang salita. Ayon pa kay Christy ay hindi umano matatalo ni Buboy si Jose Manalo. Ikaw pa ba ang tatapat kay Jose Manalo? Ang walang katalo-talo dahil ipinanganak na panalo. Saad ni Christy. Naku, kung siya naman ang tatapat kay Jose Manalo, ako'y daw. Napakalabo. Marami ka pang kakaining bigas. Naku, Buboy Villar, tumabi-tabi ka dyan at baka ikaw ay matapakan. Dagdag pa ni Christy. Ayon pa nga kay Christy Fermin ay napapansin umano niya na walang may gusto kay Buboy Villar. Madaldal kasi at saka kung pumorma times 10 yung galaw. Wala naman siya sa dulaang entablado. Maangas. That's the right term. Tamo, maangas? Maangas tong batang to. Kahit nung bata pa to na nakikiusap na isama namin siya sa mga shows, maangas na tong batang to. Ayon nga sa nag-comment sa live na ito ni Christy, aniya. Kita mo, nasasabihan ka maangas, oh. Grabe. Wag naman ganon. Kailangan kahit medyo nakakamit mo na yung gusto mong makamit sa buhay mo, wag naman yung magiging maangas. Alam mo ba pag nawala sa'yo yan, naku, malamang ko. Bigla kang babait. Alam mo may mga ganyang tao yung nakukuha yung mga gusto nila sa buhay-buhay nila, tapos bigla silang bumagsak. Ayun, ang babait na. Kahit nga makita mo lang yan sa palengke, talagang yayakapin ka pa. Ulo lang ang lumaki kay Buboy. Walang galang. Nakikita na hindi lang si Christy Fermin ang gigil na gigil sa comedian host na ito, kundi pati na rin ang ilang mga netizens. Matatandaan na mula noong naging host sa si Buboy ng Revamp It Bulaga, ay hindi na ito tinantana ng mga bashers. Dahil sa mga napapansin ng mga ito na pagyayabang at maling aksyon ng komedyanteng ito. Sa ngayon ay wala pang inilalabas sa pahayag si Buboy tungkol sa mga revelasyon na ito ni Christy Fermin. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinoy Secret Files. At syempre, ayan nakita natin na talagang nababadtrip na si Nanay Christy kay Buboy. Pati kasi si Sir Joey De Leon is bumibira ka na. No? Hindi mo naman dapat ginagawa. Lahat sinasagasaan mo na Parang lahat kaya mo na kasi. Ayan Wag ganyan, boy. Kumbaga, napakabago mo pa lang. No? Pagdating dito sa noontime show, kung itatapat o tatapatan mo sila, Jose,
talagang marami ka pang bigas na kakainin. Matinding butas ng karayom ang haharapin mo para matapatan mo yung ibinibigay na tuwa at saya ng Tito Vic and Joey, lalong-lalo na ni Jose Manalo sa mga tao. Dahil hindi sila gumagawa ng mga exage na galaw na katulad nga ng ginagawa mo. Kailangan talaga para kang kiti-kiti. Diba? Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.